Sa ibang lugar, may isang lalaking nakatayo. Hawak niya ang isang baso ng pulang alak. Handa na ba ang schedule para sa ritual? Opo, Panginoon. Naisaayos na ang lahat. Ang hinihintay na lang natin ay ang kusang loob na sakripisyo. Mabuti. Dapat walang pagkakamali. Ngayon, walang makakahadlang sa atin. Nang gabi iyon, naglalakad mag-isa si Jean sa tahimik na pasilyo ng kalye. Malamig ang hangin na humahaplos sa kanyang kapa. Pero ang isip niya, hindi matahimik. Psst! Kumalma ka naman. Kailangan kong tapusin ang misyon na to. Kung hindi, wala akong bayad. Kailangan ko nang kalimutan yon. Samantala, gising pa rin si Cairo sa madilim na silid. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok ang lalaking nakamaskara. May dala-dalang mangkok ng pagkain. Mabigat ang bawat hakbang nito. Walang pakialam, parang isang trabahong ginagawa lang dahil may kapalit na pera. Pagkalapit niya, ibinagsak niya ang mangkok sa sahig nang walang paggalang, ni hindi man lang tumingin kay Cairo. Ang boses niya'y malamig, walang bahid ng simpatya, puro pagwawalang bahala. Sa wakas, dumating na rin ang oras. Kukunin ka na. Ikaw ang gagamiting sakripisyo para sa ritual. Pagkatapos nun, hindi na kita problema. Basta't makuha ko lang ang bayad ko. Yun lang ang mahalaga sa akin. Kinabukasan ng hapon, habang unti-unting dumidilim ang langit, lumapit si Jean sa labas ng isang abandonadong gusali malapit sa pantalan, nagkukubli sa lilim. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang paningin tungo sa dalawang barkong nakaangkla. Tahimik na nag-aanalisa ang isip niya, sinusukat kung alin sa mga iyon ang maaring may hawak na mga sagot. Pero nang tumindi ang kanyang pagtuon, isang biglang yakap mula sa likuran ang nagpagulat sa kanya. Cute ka pa rin gaya ng dati, Jen. Namiss mo ba ako? Aha? Alex? Anong ginagawa mo dito? Namiss kita. Yun ang dahilan. Alam ko na, may mission ka rito, di ba? Nawala tuloy ang mood. Oo na, sige. Inutusan akong alamin kung anong pinaplano ng mga simbahan. May impormasyon kasi na konektado sila sa organisasyon na yun. Ang simbahan? At ang organisasyon? Yeah, para silang kulto, Jen. At mag-ingat ka. May mga bulong-bulungan na nangunguha raw sila ng mga batang may pambihirang kondisyon. Wala naman akong ganun. Sigurado ka ba dyan? Anyway, aalis na ako. Mag-usap ulit tayo sa susunod. Bye! Pagkatapos, tumalikod na siya at tuluyang naglaho sa dilim, habang si Jean ay nagpatuloy sa kanyang misyon. Tahimik siyang napapasok sa isa sa mga barko nang hindi napapansin ng sinuman. Amoy alat at lumang lubid ang mga makikitid na pasilyo sa loob. Habang naglalakad, tumambad sa kanya ang isang mahabang linya ng mga pintuan. Tignan natin. Gagamitin ko ang intuition ko. Itong huling pinto. Pumikit siya sandali, kinakalma ang hininga. Pinakiramdaman ang napakahinang galaw ng hangin sa paligid. Mga pahiwatig na siya lang ang nakakapansin. Dahan-dahan siyang lumapit at marahang itinulak ang pinto. Sa loob ay isang maliit na silid na puno ng matataas na patong-patong na kahong yari sa kahoy. Nilibot ng mga mata niya ang bawat isa. Hanggang sa isang medium-sized box ang nakakuha ng kanyang pansin. Maingat niya itong binuksan. Sa loob ay may mas maliit pang kahon. Pag-angat niya ng takip, nandoon na iyon. Ang hinahanap niya. Yeah, ito na yun. Sa wakas, nahanap ko rin. Handa na sanang umalis si Jean.
Pero bago pa siya makatakas, umalingaw-ngaw ang mga yabag sa pasilyo. Bumukas ang pinto. 2 lalaki ang pumasok. Mabilis na nagtago si Jean sa pinakamadilim na bahagi ng silid. Kumpleto ba lahat ng kahon ni Sir Michael dito? May isa pa sa labas. Ayan na pala. Pumasok ang isa pang tripulante. Bit-bit ang huling kahon at ibinagsak iyon ng mabigat sa sahig. Sinimulan ng mga lalaki ang pag-inspeksyon sa mga kahon, isa-isa. Hindi nila alam na may nakatago palang intruder. Dumikit si Jean sa pinakaitim na sulok. Halos hindi gumagalaw. Pinipigilan ng hininga. Pinapanatiling kalmado ang sarili. Bigla na lang, gumalaw ang barko. Umangat ang angkla at nagsimulang umusad ang sasakyang dagat. Damn it. Umalis na ang barko sa pantalan. Pag natagalan ako dito, mauubos ang oras ko. Maiiwan ako sa laot. Paano ba ako makakawala rito? Mabilis na lumipat ang tingin niya sa bawat sulok ng silid. Mga kahon, mga pade, at ang taning pinto na may nagbabantay. Walang daan palabas. Ramdam niya ang pag-angat ng kaba sa dibdib niya, pero pilit niya itong pinigil. Biglang, kumaluskos ang isang sahig sa ilalim ng paa niya. Napapikit siya, yumuko at marahang itinulak ang tabla. Sa gulat niya, bumukas ito, isang nakatagong lagusan. At bago pa siya makagalaw, nahulog siya pababa. Mabigat ang bagsak niya sa mas mababang kompartimento ng barko. Sumabog ang alikabok at maliliit na piraso ng kahoy sa paligid. Mabigat ang hangin, mamasa-masa. At sa malayo ay maririnig ang mahinang laglas ng tubig dagat. Sandali siyang nakahiga, tulala. Wow! Well, mukhang nahanap ko yung daan palabas. Napatingin siya sa isang bagay sa gilid. Isang kahon, pero kakaiba. Ha? Box to? Weird. Hindi ito mukhang tulad ng iba. Maingat siyang lumapit. Inangat niya ang nakatakip na tela. Hindi pala kahon, kundi isang kulungan. At sa loob, nakaupo sa sahig, nakayakap sa sarili, ay isang bata. Napailing siya, hindi makapaniwala. Sandali, isang bata? Sandali, parang pamilyar ka sa akin. Sandali lang. Cairo? Ikaw? Jane? Ano? Cairo? Anong ginagawa niya dito? Jen, bumalik ka. Pumunta ka ba dito para iligtas ako? Nakapagsasalita ka na halos ng maayos. Oo, libro mo tulong matuto ako. Oh, pero di nila alam sekreto ko. Tinago ko, tulad libro binigay mo. Oh, great. Ano na? Ililigtas ko ba siya? Makinig ka. Kung makisangkap sa mga palaboy, lalo na yung mga ikinukulong. Hindi mo alam kung sino ang naglagay sa kanya doon o kung bakit. Ang pakikialam diyan, ikamamatay mo lang. O mas malala pa, tutok ka sa misyon mo. Alam ko. Bumalik ang tingin niya kay Cairo, maliit, nanginginig, at nakatingin sa kanya na may pag-asang hindi niya maipaliwanag. Umalis na tayo dito. Wala ng oras para mag-isip. Wala ng oras para magtanong. Nag-ipon siya ng lakas. Isang mabilis at malinis na suntok ang bumasag sa kandado. Hinila niya si Cairo palabas ng kulungan. Mahigpit na hawak sa pulsuhan ng bata. Sa ibabaw, ramdam ang kaluskos ng mga paa. Huwag kang aalis sa tabi ko. Lalabas tayo dito magkasama. Magkasabay silang umakyat sa nakatagong lagusan, sumisiksik sa makitid na pasilyo ng barko. Sa bawat pagliko, umiilag sila mula sa mga bantay. Kumakalog ang barko habang hinihiwa nito ang alon. Bawat lingit-ngit ng kahoy,
parang banta ng pagkakadiskubre. Hanggang sa nakakita si Jin ng hatch. Itinulak niya iyon ng dahan-dahan at bumuhos ang malamig na sikat ng buwan papasok. Lumabas silang dalawa, tinamaan ng hanging alat, sabay tago sa likod ng mga bariles at gulong ng lubid. Anong gagawin natin? Maghintay hanggang sa makahanap tayo ng paraan makaalis dito. Ano nangyari? Kamay ko nagdudurugo. Patingin niya. Hindi nagdalawang isip si Jin. Hinawakan niya ng marahan ng maliit na kamay ni Cairo. Mainit, naninginig. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, makikita ang manipis na guhit ng dugong tumutulo. Dinala ni Jin ang daliri nito sa labi niya at dinilaan ng sugat. Malambot pero mabilis. Ang mukha niya, hindi mabasa, hindi lalong maintindihan. Pagkatapos, ay binitawan niya ang kamay ni Cairo. Hindi nila napansin ang papalapit na mga tripulante hanggang may malakas na boses na bumasag sa katahimikan ng gabi. Ayan! Pinalaya niya ang bata sa kulungan. Nakikita nila tayo. Ano ba? Sumikip ang panga ni Jin, handang kumilos. Pero biglang may nangyari sa loob ng katawan niya. Nalambot ang kanyang mga kalamnan. Nagkadilim ang gilid ng kanyang paningin. Napahinto siyang huminga. Dahan-dahang kumawala ang mga daliri niya sa braso ni Cairo. Sinubukan siyang hilahin ni Cairo. Pilit siyang pinapakilos. Ngunit mabilis sumunggab ang mga tripulante. Marahas na inagaw ang dalawa. Si Cairo ay nagpipigil magsalita. Inilalabas lang ang mahihinang ungol para walang makapansin na marunong siyang magsalita. Napakunot noo ang isang tripulante sa kilos ng batang blonde. Hindi ito kumilos. Para bang naparalisa. Ha? Anong meron sa kanya? Hindi gumagalaw. Wala ng oras. Itapon na yan sa dagat.